isang mayamang babae. Ang parehong pakiramdam ng pagiging maliit, ng pagiging naloko, ng pagiging walang halaga sa mata ng mga mayayaman. Ang kasaysayan ay umuulit. At siya, sa pangalawang pagkakataon, ay nagpakatanga. Dahan-dahan siyang umatras, bawat hakbang ay mabigat na parang may nakadagan na semento sa kanyang mga paa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo muli sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng matinding galit at pagkamuhi. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo palayo sa ospital, palayo kay Mon, palayo sa kasinungalingan na muntik na niyang paniwalaan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga huling salita ni Mon sa kanya sa rooftop, magiging maayos ang lahat. Sinungaling, sigaw ng kanyang isip. Sa ilalim ng madilim na langit ng Maynila, tumatakbo si Lera na walang patutunguhan. Ang tanging alam niya ay nasira hindi lang ang kanyang negosyo, kundi pati na rin ang kanyang puso. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung paano pa ito bubuin muli. May mga sandali sa buhay na tila lumulutang ka. Para kay Mon, iyon ang pakiramdam niya habang bumabalik sa nurse station matapos ihatid si Lera. Ang pakiramdam ng labi nito sa labi niya, ang init ng yakap nito, ang bigat ng ulo nito sa kanyang dibdib, lahat ay sariwa pa. Kahit ang nakakakabang pag-uusap nila ng kanyang lola sa parking lot ay hindi kayang burahin ang tamis ng sandaling iyon sa rooftop. Magiging maayos ang lahat, ipinangako niya kay Lera. At sa unang pagkakataon, naniwala rin siya sa sarili niyang mga salita. Hahanap siya ng paraan. Kakausapin niya ang kanyang lola. Lalaban siya. Para kay Lera. Para sa kanila. Puno ng bagong determinasyon, hinanap niya ang kahon ng cake na iniwan ni Lera sa ilalim ng upuan sa silid ng ina nito. Ngumiti siya. Ito ang unang hakbang. Ibabalik niya ito at mag-uusap sila. Magpapaliwanag siya sa tamang panahon. Ngunit hindi na niya nakita si Lera sa silid. Wala na rin ito sa lobby. Nagtanong siya sa guard. Sir, yung babaeng kasama ko kanina, si Miss Medina, nakita niyo po ba? Ah, sir. Nakita ko. Pero parang nagmamadali. Tumakbo palabas, sir. Parang may humahabol, sagot ng guard. Kumunot ang noo ni Mon. Tumakbo? Bakit? Isang maliit na binhi ng pag-aalala ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Tinawagan niya ang cellphone nito, ngunit hindi ito sumasagot. Kinabukasan, buong araw siyang hindi mapakali. Bawat pagbukas ng pinto ng ospital, umaasa siyang si Lera iyon. Bawat tunog ng telepono sa nurse station, umaasa siyang tawag nito iyon. Ngunit wala. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nang gabi na, sa wakas ay nakita niya ito. Papasok ito ng ospital, malamang para bisitahin ang ina nito. Ang puso ni Mon ay lumundag sa tuwa at ginhawa. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Lera. Wala na ang lambot. Wala na ang lungkot. Ang mga mata nito, na puno ng luha kagabi, ay ngayon ay matigas at malamig na parang bato. Lera, tawag niya, mabilis na lumapit. Hinahanap kita. Nag-alala ako. Okay ka lang ba? Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay parang tumitingin ito sa isang estranghero. Isang kaaway. Okay lang ako, sagot nito, ang boses ay patag at walang emosyon. Ngayong alam ko na ang totoo. Ang totoo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mon, ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lera, isang tunog na walang bahid ng saya. Ang galing mo, ano? Ang galing mong umarte. Ang galing mong magpanggap na isang simpleng nurse na may mabuting puso. Natigilan si Mon. Lera, hindi kita maintindihan. Huwag mo na akong tawaging Lera na para bang may karapatan ka. Biglang sigaw nito, at ilang mga taong dumaraan ang napalingon sa kanila. Kaya pala ang bait mo. Dahil may kailangan ka sa akin. Sa lupa namin. Ang mga salitang di lupa ay tumama kay Mon na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Paano? Nurse Ramon o dapat ba kitang tawaging Ramoncito del Rosario? Patuloy nito, bawat salita ay puno ng lason. Nanlamig ang buong katawan ni Mon. Nahuli siya. Ngunit sa pinakamasamang paraan. Saan mo narinig yan? Nautal niyang tanong.
Hindi na mahalaga kung saan ko narinig, sagot nito, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ang mahalaga, totoo, di ba? Lahat ng ito, ang pag-aalaga mo sa nanay ko, ang mga kwento mo, ang pagpapanggap mo, lahat para lang makuha nyo ang lupa namin. Para sa negosyo nyo. Lera, hindi totoo yan, sabi ni Mon, sinusubukang abutin ang braso nito, ngunit mabilis itong umiwas na para bang siya ay isang ketongin. Makinig ka, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Anong ipapaliwanag mo? Na ginamit mo ako. Na ang halik na iyon ni. Napatigil ito at nakita ni Mon ang sakit na gumuhit sa mukha nito bago ito muling natakpan ng galit. Ang halik na iyon, kasama rin ba iyon sa plano? Para mas lalo akong bumigay? Hindi. Lera, hindi, halos pasigaw na sabi ni Mon, ang puso niya inadudurog. Paano niya sasabihin ang lahat? Paano niya ipapaliwanag ang tungkol sa kanyang lola, ang pagtakas niya, ang katotohanang si Lera ang naging dahilan para gusto na niyang lumaban? Ano mang sabihin niya ngayon ay magmumukhang isa na namang kasinungalingan. Tinitigan siya ni Lera at sa mga mata nito, nakita ni Mon ang pinal na hatol. Kawalan ng tiwala. Pandidiri. Alam mo, parehong-pareho kayo ng tatay ko, sabi nito, ang boses ay bumalik sa pagiging isang mapanganib na bulong. Pareho kayong mga manggagamit. Akala niyo lahat ng mahirap pwedeng lokohin at bilhin. Kinuha nito ang dala nitong bayong at inilabas ang kahon ng cake na ibinalik niya. Hindi niya ito ibinigay kay Mon. Sa halip, marahas niya itong inilapag sa isang basurahan sa tabi nila. Ayoko ng kahit anong galing sa isang sinungaling, sabi nito, ang bawat salita ay parang isang sampal. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya ng diretsyo sa mata. Ang lahat ng emosyon ay nawala, napalitan ng isang malamig at basag na determinasyon. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Kahit kailan. Tumalikod ito at naglakad palayo, hindi na lumingon pa. Naiwan si Mon na nakatayo roon paralisado. Ang ingay ng ospital ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng sarili niyang basag na puso. Natalo siya. Nawala sa kanya ang kaisa-isang bagay na nagbigay sa kanya ng dahilan para lumaban at hindi man lang niya na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa gitna ng kanyang pagkatuliro, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang ringtone ng kanyang cellphone. Ang tunog na kinasusuklaman niya. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Lola Consuelo. Sinagot niya ito, ang kamay ay nanginginig. Ramoncito, sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at walang anumang emosyon. Tapos na ang paglalaro mo. Umuwi ka na. Ngayon din ni. Ibinaba ng kanyang lola ang tawag. Ang mga salita ay parang isang pinal na sentensya. Isang kadena na muling ikinakabit sa kanyang mga paa at kamay. Napatitig si Mon sa pasilyo kung saan nawala si Lera. Pagkatapos ay napayuko siya, ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mundo, ang munting mundong sinubukan niyang itayo para sa kanyang sarili, ay gumuho na. Ang mga sumunod na araw para kay Lera ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga gawain na ginagawa niya na parang isang makina. Gigising. Pupunta sa ospital para dalhan ng pagkain ang kanyang ina. Babalik sa bahay. Matutulog. Ulitin. Ang kulay sa kanyang mundo ay tila naglaho. Ang dating matamis na amoy ng asukal at harina sa kanyang bahay ay isa na ngayong mapait na paalala ng kanyang nawalang pangarap. Ang bawat sulok ng ospital ay nagpapaalala sa kanya ng isang kasinungalingan. Nagpapasalamat siya na inilipat na sa ibang ward ang kanyang ina para sa patuloy na gamutan, malayo sa dating lugar kung saan palagi niyang nakikita si Mon. Ngunit kahit sa bagong ward, hinahanap pa rin siya ng mga mata nito sa bawat nurse na nakaputi, isang masokistang ugali na hindi niya mapigilan. Ngunit hindi na niya nakita si Mon. Isang araw, habang naghihintay siya ng update mula sa bagong doktor ng kanyang ina, nilakasan niya ang kanyang loob na magtanong sa isang pamilyar na nurse na madalas niyang nakakasabay sa dating ward. Excuse me, sabi ni Lera. Si Nurse Ramon po. Hindi ko na po siya nakikita. Nagkunwari siyang walang pakialam na para bang nagtatanong lang dahil sa kuryosidad. Tiningnan siya ng nurse ng may halong awa. Ay, Ma'am Lera. Nag-file po siya ng indefinite leave of absence. Biglaan nga po, sabi lang po, may biglaang family emergency.
Family emergency. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Ang key family emergency ay malamang ang pagbabalik sa kanyang trono bilang si Ramoncito del Rosario. Ang laro ay tapos na. Nakuha na niya ang gusto niya, ang sirain siya, kaya oras na para umuwi. Ang kumpirmasyong iyon, kahit inaasahan na niya, ay parang isang panibagong saksak sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pagod at walang sigla, isang boses ang tumawag sa kanya. Miss Medina. Lumingon si Lyra. Si Carla Santos. Nakatayo ito roon, ang puting coat ay malinis at plansado, ang buhok ay perpekto. Ang itsura nito ay ang kabaligtaran ng nararamdaman ni Lyra. Doktora, bati ni Lyra, ang boses ay walang buhay. Lumapit si Carla, ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na sinubukan nitong gawing simpatiya, ngunit lumalabas pa ring tagumpay. Nabalitaan ko ang nangyari sa panaderya mo. I'm so sorry. At nabalitaan ko na rin na umalis na si Mon. Hindi umimik si Lyra. Hinintay lang niya ang kasunod na sasabihin nito. Alam mo, pagpapatuloy ni Carla, inilalagay ang isang kamay sa balikat ni Lyra na para bang nag-aalok ito ng aliw. I told you he's from a different world. Sinubukan kitang bigyan ng babala. He plays with people's feelings. Ganyan talaga siya. Pero huwag kang mag-alala, babalik din siya sa dati. Sa kung saan talaga siya nababagay. May idinugtong pa ito. Mabuti na lang at nalaman mo agad bago ka pa mas lalong masaktan. Ang bawat salita ni Carla ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng kinatatakutan ni Lyra. Siya ang tanga. Siya ang nagkamali. Siya ang umasa. At ang babaeng ito sa harap niya, ang perpektong doktora, ang tika-level ni Mon, ay narito para ipamukha iyon sa kanya. Ngumiti lang si Lyra, isang pagod at walang laman ng ngiti. Salamat sa pag-aalala, doktora. Tumalikod siya at naglakad palayo, hindi na hinintay ang sagot ni Carla. Naramdaman niya ang titig nito sa kanyang likuran, isang titig na mapanuri at matagumpay. Pag-uwi niya, dinaanan niya ang kanyang panaderya. Ang dilaw na closed tape ay kumukupas na, ngunit ang sakit na dulot nito ay sariwa pa rin. Sumandal siya sa pader sa tapat nito at pinagmasdan ang lugar na dating puno ng buhay at pangarap. Ngayon, isa na lang itong walang lamang gusali, isang monumento sa kanyang kabiguan. Nagsimulang umambon. Maliliit na patak na dahan-dahang lumakas. Ngunit hindi gumalaw si Lyra. Hinayaan niyang mabasa siya ng ulan, ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit at sakit sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na bumabalik sa lugar ng kanyang kamatayan. Nang gabing iyon, umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang ina. Tulog na ito. Hinaplos niya ang kamay nito, ang tanging mainit na bagay sa kanyang malamig na mundo. Sinubukan niyang humiti para dito, para ipakita na malakas siya, na kaya niya. Ngunit sa pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kanyang mata, na sinundan ng isa pa, at isa pa, alam niyang niloloko niya lang ang kanyang sarili. Nawala na ang lahat. Ang kanyang negosyo. Ang kanyang ipon. Ang kanyang tiwala sa tao. Ang kanyang puso. Habang nagpupunas ng kanyang mga luha, bumalik siya sa kanilang maliit na bahay. Kailangan niyang hanapin ang mga dokumento ng lupa, ang titulo na kailangan niyang isanla para sa mga gastusin sa ospital. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Binuksan niya ang isang luma at kinakalawang na bowl, kung saan itinatago ng kanyang ina ang lahat ng mahahalagang papeles. Habang naghahalungkat siya sa mga lumang resibo at birth certificate, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang sobre. Isang maliit, itim na cassette tape recorder. Iyon ang recorder ng kanyang ama. Mahilig itong mag-record ng mga kanta mula sa radyo noong nabubuhay pa ito. Matagal na niya itong hindi nakikita. Kinuha niya ito. Walang lamang tape sa loob. Isang walang silbing piraso ng nakaraan. Akmang ibabalik na niya ito sa bowl nang may isang ideya na biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na desperado. Isang ideya na marahil ay walang patutunguhan. Anonymous complaint. Siguraduhin mong hindi na makakabangon iyan. Ang mga salita ni Carla ay umalinggaw sa kanyang isip. Paano kung hindi si Mon ang may pakana ng lahat? Paano kung si Mon ay biktima rin? Paano kung ang totoong kalaban ay hindi ang lalaking minahal niya,
kundi ang babaeng nagbabala sa kanya. Isang maliit, halos patay ng baga ng pag-asa ang bahagyang umilaw sa gitna ng kadiliman ng kanyang puso. Hindi. Hindi pag-asa. Determinasyon. Tinitigan niya ang lumang recorder. Hindi pa tapos ang laban. Kung gumuho man ang mundo niya, sisiguraduhin niyang malalaman niya kung sino ang maihawak ng posporo. Ang ideya ay parang isang apoy na nagsimula sa isang maliit na baga. Sa una, mahina at hindi sigurado. Ngunit habang lumilipas ang mga oras, habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga salita ni si Carla Santos at ang malamig na titig nito, ang apoy ay lumaki. Naging isang naglalagablab na determinasyon. Wala nang mawawala sa kanya. Dinurog na siya. Pinulbos. Ngunit sa ilalim ng lahat ng durog na pangarap, may natirang isang bagay na buo, ang kanyang galit. At sa pagkakataong ito, gagamitin niya ito. Kinabukasan, bumili si Lera ng isang bagong cassette tape at mga baterya. Ang lumang recorder ng kanyang ama ay gumana pa. Isinilid niya ito sa kanyang bayong, ang bigat nito ay parang bigat ng isang sandata. Pumunta siya sa ospital, hindi sa ward ng kanyang ina, kundi sa dating ward kung saan naroon ang opisina ni si Carla Santos. Ang plano niya ay simple, halos katawa-tawa sa pagiging simple nito, ngunit ito lang ang meron siya. Nag-abang siya. Naghintay. Pinagmasdan niya ang routine ng mga tao. Nakita niya na tuwing hapon, may isang janitor na pumapasok sa bawat opisina para kunin ang basura. Ang janitor na iyon ay si Mang Romy, isang matandang lalaki na madalas niyang nakakasalubong at binabati noong mga unang araw niya sa ospital. Nilapitan niya ito habang nagpupunas ito ng sahig sa isang pasilyo. Mang Romy, bati niya ng may ngiti, isang ngiting pinilit niyang magmukhang natural. Oh, iha. Ikaw pala, ganting bati nito. Kamusta na ang nanay mo? Mabuti-buti na po, sagot niya. Mang Romy, pwede po ba akong humingi ng pabor? Isang malaking pabor po. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng matanda, ngunit nakinig ito. Ibinulong ni Lera ang kanyang plano. Ang mga mata ni Mang Romy ay nanlaki sa takot. Naku, iha, delikado yan, sabi nito. Si ay Santos pa. Mahirap kalabanin yon. Baka matanggal ako sa trabaho. Mang Romy, alam ko po, pakiusap ni Lera, ang boses ay nanginginig sa pagsisikap. Pero may isang taong sinisira ang buhay ko, at naniniwala akong siya yon. Kailangan ko lang ng pruweba. 5 minuto lang po, ilalagay ko lang to sa ilalim ng mesa niya. Hindi po kayo madadamay, pangako. Nakita ni Lera ang pag-aalala sa mukha ng matanda, ngunit nakita rin niya ang awa. Marahil ay nakikita nito sa kanya ang sarili nitong anak o apo. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tumango ito ng dahan-dahan. Sige, bulong nito. Mamayang 3:00, pagpasok ko sa opisina niya. Mabilis ka lang. Ang oras ng paghihintay ay parang isang walang katapusang pagdurusa. 3:00 ng hapon. Nakita ni Lera si Mang Romy na tinutulak ang kanyang cart ng basura papunta sa opisina ni si Santos. Kumatok ito at pumasok. Ito na ang kanyang hudyat. Ang puso ni Lera ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakbo. Huminga siya ng malalim at mabilis na sumunod. Pumasok siya sa loob, habang si Mang Romy ay nagkunwaring abala sa basurahan. Saan? Tanong ni Mang Romy, hindi tumitingin sa kanya. Sa ilalim ng mesa, sagot ni Lera. Mabilis siyang yumuko. Ang opisina ay amoy pabango at papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidikit niya ang maliit na recorder sa ilalim ng mabigat na kahoy na mesa gamit ang double-sided tape. Pindot. Play. Record. Tapos na, bulong niya. Sige na, alis na, sabi ni Mang Romy. Mabilis na lumabas si Lera, ang puso niya inasa kanyang lalamunan. Nagtago siya sa isang sulok ng pasilyo at naghintay. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Kinabukasan, bago pa magsimula ang umaga, naroon na ulit siya. Ang pagsundo sa recorder ay mas mahirap. Kailangan niyang hintayin si Mang Romy na muling pumasok para maglinis. Ang bawat sandali ay puno ng takot na baka may makahuli sa kanya, na baka natagpuan na ni Carla ang recorder. Nang sa wakas ay makuha niya ito, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hindi na siya umuwi.
Humanap siya ng isang bakanting hagdanan, isang lugar na walang tao, at doon umupo. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin habang inilalabas niya ang recorder. Isinaksak niya ang mumurahing earphones. Pindot. Rewind. Play. Ang una niyang narinig ay puro kaluskos. Tunog ng papel. Tunog ng pag-upo sa silya. Halos isang oras ng katahimikan at walang kwentang mga tunog. Nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. Ang tanga mo, Lyra. Ano bang inaasahan mo? Akmang i-off na niya ito nang may marinig siyang tunog ng telepono. Pagkatapos ay ang boses ni Carla. Hello? Yes, it's me. Nagkaroon ng katahimikan. What do you mean he's asking questions? I told you to make it look clean. Ang boses ni Carla ay nairita. Psst, don't care. Just handle it, ang mahalaga na wala na siya sa landas. He's back where he belongs with me. Muling katahimikan. Pagkatapos ay isang tawa. Isang tawa na nagpatindig ng mga balahibo ni Lyra. Of course, I framed her. Iyon lang ang paraan para bumalik si Mon sa akin. Sa wakas, magiging akin na ang Del Rosario. That stupid baker got what she deserved. Now, make sure all loose ends are tied up. Napahawak si Lyra sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tama ako. Hindi lang siya tama. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Si Carla. Si Carla ang may gawa ng lahat. At si Mon ay umalis hindi dahil nakuha na niya ang gusto niya, kundi dahil pinaalis siya. Pinuwersa siya. Ang galit na nararamdaman niya para kay Mon ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding pagsisisi. Hinusgahan niya ito. Sinumpa niya ito. Itinulak niya ito palayo ng ito ang pinakakailangan niya ng kakampi. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang katotohanan na hawak niya sa kanyang mga kamay. Ngunit ano ang gagawin niya dito? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na panadera laban sa isang respetadong doktora at sa pamilyang Del Rosario. Del Rosario. Ang pangalang iyon. Gamit ang natitirang baterya ng kanyang cellphone, nag-type siya sa search bar. Del Rosario at Carla Santos. Ilang sandali lang, isang artikulo ang lumabas sa screen. Isang anunsyo mula sa isang kilalang business magazine. Del Rosario Group of Companies Charity Foundation launch. Here Ramoncito Del Rosario and Fiance Youth Carla Santos to lead the event. At sa ilalim ng headline, isang larawan. Isang larawan ni Mon, suot ang isang mamahaling itim na suit, ang buhok ay maayos na nakaslick back. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos malungkot. At sa tabi niya, nakakapit sa kanyang braso, ay si Carla Santos, nakangiti ng matamis sa kamera. Ang event gaganapin ito bukas ng gabi. Tinitigan ni Lyra ang larawan sa kanyang screen. Ang lalaking nakangiti sa kanya sa rooftop at ang malungkot na estranghero sa larawan ay iisang tao. At bigla, nalaman na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas. Ang mga aran niya ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at peking mga ngiti. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang tunog ng isang string quartet. Ito ang mundo ng mga Del Rosario. Isang mundo na kinasusuklaman ni Mon. Nakatayo siya sa entablado sa tabi ni Lola Consuelo at ni Carla. Ang kanyang itim na suit ay parang isang baluti na mabigat at nakakasakal. Ang bawat pagbati, bawat pakikipagkamay ay isang pag-arte. Siya si Ramoncito Del Rosario, ang tagapagmana, ang premyo, ang tau-tauhan. Hindi si Mon, ang nurse. Ang Mon na iyon ay namatay na noong gabing umalis si Lyra. Ang sakit ay nandoon pa rin, isang bukas na sugat sa kanyang dibdib. Ilang gabi niyang sinubukang tawagan si Lyra, ngunit pinalitan na nito ang numero nito. Pumunta siya sa kanilang bahay, ngunit sinabi ng mga kapitbahay na umalis ito pansamantala. Sinubukan niyang labanan ang kanyang lola, ngunit ginamit nito ang pinakamalakas nitong sandata, ang kalusugan ng ina ni Lyra. Tumigil ka sa pagmamatigas, Ramoncito, sabi nito sa kanya isang gabi. O baka gusto mong mahirapan ang pamilya Medina sa pagbabayad ng kanilang hospital bills.
Isang tawag ko lang, matatanggal lahat ng financial assistance nila. Iyon ang tanikalang gumapo sa kanya. Para sa kapakanan ni Lyra, kinailangan niyang talikuran si Lyra. Kaya heto siya ngayon, isang bihag sa sarili niyang party, nakatayo sa tabi ng babaeng sumira sa lahat. Si Carla ay nasa kanyang elemento. Nakangiti, bumabati, kumakapit sa kanyang braso na parabang pag-aari na siya nito. Ang bawat ngiti nito ay parang isang insulto kay Mon. And now, let us all welcome the future of the Del Rosario Group of Companies, Dim Ramoncito Del Rosario, anunsyo ng MC. Oras na. Inayos ni Mon ang kanyang kurbata at humakbang palapit sa mikropono, hawak ang isang papel na naglalaman ng talumpating hindi niya isinulat. Tumingin siya sa mga mukha sa audience, mga business tycoon, mga politiko, mga socialite. Mga estranghero. Walang kahulugan. Akmang magsasalita na siya nang biglang bumukas ng malakas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. At ang puso ni Mon ay biglang huminto. Si Lyra. Nakatayo ito roon, sa gitna ng lahat ng karangyaan, suot lamang ang isang simpleng bestida at sapatos. Ang buhok niya ay nakatalilang. Hindi siya nababagay sa lugar. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na kayang sunugin ang buong silid. Naglalakad ito papasok, ang bawat hakbang ay tiyak, hindi pinapansin ang mga bulungan at mga mapanuring tingin. Diretso itong nakatingin sa kanya. Sa kanila. Anong ginagawa niya dito? Bulong ni Carla, ang ngiti ay nawala sa mukha nito, napalitan ng pagkataranta. Si Lola Consuelo naman ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Huminto si Lyra ilang talampakan mula sa entablado. Ang buong ballroom ay natahimik. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Pasensya na sa abala. May kailangan lang akong linawin. Tumingin ito kay Carla. Santos, magaling ka. Isang respetadong doktora. Isang mapagmahal na fiance. Security. Palabasin ang babaeng yan, sigaw ni Carla, ngunit tinaas ni Lola Consuelo ang isang kamay para pigilan ang mga guard. Gusto niyang makita kung saan ito patungo. Hindi pinansin ni Lyra si Carla. Pero isa ka ring sinungaling. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga manonood. Sinungaling, tumawa si Carla, isang tawang pilit. Ano bang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Prove it. Iyon ang mga salitang hinihintay ni Lyra. Sige, sabi niya. Mula sa kanyang bayong, inilabas niya ang lumang cassette recorder ng kanyang ama at isang maliit na portable speaker. Isinaksak niya ito. Ang luma at halos katawa-tawang itsura ng gamit ay isang malaking kontradiksyon sa high-tech na sound system ng hotel. Pindot. Play. Isang kaluskos. Pagkatapos, ang boses ni Carla, malinaw at hindi maikakaila, ay umalinggaw sa buong ballroom. Of course, I framed her. Iyon lang ang paraan para bumalik si Mon sa akin. Sa wakas, magiging akin na ang Del Rosario. That stupid baker got what she deserved. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang lahat ng mga mata ay napunta kay Carla, na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang puso ni Mon ay bumilis. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo. Ang pagsira sa panaderya, ang pagkawala ng tiwala ni Lyra, ang pag-alis niya, hindi ito kagagawa ng kanyang lola. Kagagawan ito ni Carla. Napatitig siya kay Lyra, ang babaeng akala niya duwag, ang babaeng hinusgahan niya na sumuko na lang basta. Nakatayo ito ngayon sa gitna ng lungga ng mga leon, armado lamang ng katotohanan. Siya ang mas matapang sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Mon. Ang mga tanikala na gumapo sa kanya ay biglang nanghina. Ang boses ng kanyang lola, ang banta ni Carla, ang opinyon ng lipunan, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Lyra. Binitiwan niya ang papel na hawak niya. Ang mga piraso ng kasinungalingan ay lumipad at dahan-dahang nahulog sa sahig ng entablado. Totoo ang narinig ninyo, sabi ni Mon sa mikropono. Ang kanyang boses, sa unang pagkakataon, ay tunog sa kanya. Malakas. Buo. Walang pag-aalinlangan. Lumingon siya kay Carla, na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit.
Tapos na tayo, Carla. Simula pa lang, dapat hindi na tayo nagsimula. Pagkatapos ay humarap siya sa audience. Sa kanyang lola. Ang pangalan ko ay Ramoncito del Rosario. Isa akong del Rosario, pag-amin niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng iilang nakakakilala sa kanya mula sa ospital. Pero sa loob ng mahabang panahon, sinubukan kong takasan ang pangalang iyan. Dahil para sa akin, ang pangalang iyan ay simbolo ng isang haula. Isang buhay na hindi ko pinili. Bumaba siya ng entablado, bawat hakbang ay papalapit kay Lira. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash, ngunit hindi niya sila pinansin. Nagtago ako sa isang simpleng buhay, pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Lira. At doon, sa gitna ng pagpapanggap, nakilala ko ang isang taong totoo. Isang taong matapang. Isang taong nagturo sa akin kung ano ang kahulugan ng paglaban para sa isang bagay na mahalaga. Huminto siya sa harap ni Lira. Ang buong mundo nila ay lumiit sa espasyong nasa pagitan nilang dalawa. Patawarin mo ako, Lira, sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Dahil hinayaan kong saktan ka nila. Dahil hinusgahan kita. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, hindi ito umiwas. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Pagkatapos, humarap siyang muli sa lahat, itinaas ang kamay nilang magkahawak. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang reporter na lumapit. Ang pangalan ko ay Ramoncito del Rosario, ulit niya, mas malakas ngayon. At ang babaeng ito si Lira Medina ang babaeng mahal ko. At kung ang pagpili sa kanya ay nangangahulugan ng pagtalikod sa lahat ng ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa buong ballroom. Masaya ko itong tatalikuran. Isang sigaw ang narinig mula sa entablado. Ramoncito! Si Lola Consuelo! Ang mukha nito ay hindi nakalmado. Ito ay isang maskara ng galit at pagkagulat. Ang kanyang reyna ay na-checkmate sa harap ng buong kaharian nito. Ngunit bago pa ito makapagsalita muli, ang mga mata nito ay pumuti at ang katawan nito ay bumagsak sa sahig. Lola, sigaw ni Mon. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao ay nagtakbuhan. Ang mga guard ay umakyat sa entablado. Si Carla ay nanatiling paralisado sa kanyang kinatatayuan, nakalimutan na ng lahat. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nanatiling magkahawak ang kamay ni Mon at Lira. Ang kanilang mga mundo ay bumangga at sumabog. Ngunit sa wakas, sa gitna ng mga durog na piraso, sila ay nasa iisang panig. Ang emergency room ng pinakamahal na ospital sa Maynila ay isang malaking pagkakaiba sa magulo at maingay na San Isidro Public Hospital, ngunit ang amoy ay pareho pa rin. Isang pinaghalong antiseptic, takot at pag-asa. Nakatayo si Lira sa isang sulok, hindi sigurado kung ano ang kanyang lugar sa gitna ng lahat. Matapos ang kaguluhan sa ballroom, isinugod si Doña Consuelo sa ospital. Sumunod si Mon at hindi nito binitiwan ang kamay ni Lira, kaya heto siya ngayon, nakasuot pa rin ng kanyang simpleng bestida, isang isda na naligaw sa karagatan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Lumabas si Mon mula sa silid ng kanyang lola, ang mukha ay pagod ngunit kalmado. Stable na siya, sabi nito. High blood pressure lang, dala ng stress. Kailangan lang niyang magpahinga. Tumango lang si Lira. Mabuti naman. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang lahat ng mga salitang kailangan nilang sabihin ay tila masyadong mabigat para lumabas. Tara, sabi ni Mon, hinawakan muli ang kanyang kamay. Umalis muna tayo dito. Dinala siya ni Mon sa isang 24 oras na kapihan malapit sa ospital. Ang lugar ay halos walang tao, maliban sa ilang mga call center agent na nagpapalipas ng kanilang break. Umupo sila sa isang mesa sa pinakasulok. Ang katahimikan ay sumunod sa kanila. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi ni Mon, tinitingnan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Sa simula, mahinang sagot ni Lira. Huminga ng malalim si Mon. At nagsimula siyang magkwento. Hindi bilang si Ramoncito del Rosario, kundi bilang si Mon. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkabata na puno ng mga patakaran at inaasahan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga magulang na namatay sa isang aksidente na nag-iwan sa kanya sa ilalim ng bakal na kamay ng kanyang lola. Ikinuwento niya ang pangarap niyang maging doktor, isang pangarap na tinutulan ng kanyang lola dahil ang isang del Rosario ay hindi naglilingkod,
kundi pinaglilingkuran. Ikinuwento niya kung paano niya lihim na kinuha ang nursing bilang isang kompromiso, isang maliit na rebelyon. At ikinuwento niya ang tungkol sa kasunduan ng pamilya nila at ng pamilya ni Carla, isang pagsasanib ng negosyo na tinatakan ng isang kasal. Kaya ako tumakas, pagtatapos niya, sa wakas ay nag-angat ng tingin kay Lyra. Gusto kong maranasan ang mabuhay bilang ako lang. Walang pangalan. Walang yaman. At sa San Isidro, natagpuan ko yon. Tapos nakilala kita. Tinitigan ni Lyra ang lalaki sa kanyang harapan. Ang lahat ng galit na naramdaman niya ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang bagay na mas malalim, pag-unawa. Kasalanan ko pa rin, sabi ni Mon, ang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat sinabi ko sa'yo ang totoo. Naging duwag ako. Natakot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, titingnan mo ako ng iba. Katulad ng kung paano mo ako tiningnan noong gabing iyon. Oras na ni Lyra. Ako rin patawad, sabi niya, ang mga salita ay tila mahirap ilabas. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita agad. Dahil hindi ako nakinig. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama. Kung paano sila iniwan nito para sa isang mayamang babae. Kung paano lumaki ang galit niya sa lahat ng mayayaman, ang paniniwala niya na lahat sila ay manloloko at manggagamit. Noong nakita kita kasama ang lola mo at narinig ko ang tungkol sa lupa bumalik lahat, pag-amin niya. Hindi na ako nakapag-isip ng tama. Ang nakita ko lang ay ang tatay ko. Ang nakita ko lang ay isa na namang panloloko. Hindi kita masisisi, sabi ni Mon. Nagkatitigan sila sa ibabaw ng kanilang mga kapeng lumalamig na. Wala nang mga lihim. Wala nang mga pader. Tanging dalawang taong sugatan na sa wakas ay naiintindihan ang mga peklat ng isa't isa. Kinabukasan, hinarap ni Mon ang kanyang lola. Pumasok siya sa silid nito sa ospital. Nakaupo si Doña Consuelo sa kama, mukhang mahina ngunit ang mga mata ay matalas pa rin. Lola, sabi ni Mon, ang kanyang boses ay magalang ngunit matatag. Hindi ko pa kakasalan si Carla. Alam ko, sagot ng matanda, ang boses ay malamig. Sinira mo ang pangalan ng pamilya sa harap ng lahat. Hindi, Lola. Binuo ko ang sarili kong pangalan, pagtatama ni Mon. Panahon na para ako naman ang magdesisyon para sa buhay ko. Pero hindi ibig sabihin na tatalikuran ko ang aking responsibilidad. Pamamahalaan ko ang foundation. Tutulong ako sa kumpanya. Pero gagawin ko iyon sa paraang tama. Sa paraang alam ko. Tinitigan siya ng kanyang lola ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi nito nakita ang batang si Ramoncito. Nakita nito ang isang lalaki. Isang pinuno. Hindi ito nagsalita. Tumango lang ito ng marahan, isang tahimik at halos hindi matanggap na pagsuko. Paglabas ni Mon sa ospital, nakita niya si Lyra na naghihintay sa kanya. Umiti ito, isang tunay na ngiti. Halika, sabi ni Lyra. May ipapakita ako sa'yo. Dinala siya ni Lyra sa harap ng Lyra Sweet Escapes. Ang key closed tape ay naroon pa rin. Ano ng plano mo ngayon, tanong ni Mon. Ewan ko, sagot ni Lyra. Magsisimula ulit. Siguro sa isang maliit na stall muna. O baka magbenta online. Tumingin si Mon sa kanya, pagkatapos ay sa panaderya. Paano kung tutulungan kitang makuha ulit yan? Umiling si Lyra. Ayoko ng pera mo, Mon. Hindi pera, paglilinaw ni Mon. Contacts. Legal advice. Isang business plan. Hindi kita bibigyan ng isda, tuturuan kitang mangisda. Bilang partner. Napangiti si Lyra. Partner, ha? Pero bago yan. Lumapit si Mon sa kanya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. May isang bagay na mas mahalaga. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga mata para makita nito. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng pag-asa. Bilang ako, si Mon at ikaw, si Lyra. Walang mga apelyido. Walang mga kasinungalingan. Tayo lang. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong luha ng saya. Dahan-dahan siyang tumango, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mon, sagot niya. Tayo lang.
Makalipas ang 6 na buwan, ang matamis na amoy ng bagong lutong tinapay ay muling bumabalot sa kanto, kung saan nakatayo ang Tilera Sweet Escapes. Ngunit ngayon, mas maliwanag ang lugar. Ang lumang karatula ay napalitan na ng bago, mas maganda. Sa loob, ang mga dingding ay pininturahan ng masayang kulay pastel. May mga bagong mesa at upuan kung saan maaaring umupo ang mga customer para magkape. Nakatayo si Lera sa likod ng salaming display, abala sa pag-aayos ng mga bagong batch ng kanyang sikat na ensaymada. Ang dating bigat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ngiti na hindi na nawawala. Lera, anak! Ubos na ang cheese roll, sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa counter. Opo, Nay. Parating na po, sagot ni Lera. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay magaling na. Hindi man ito kasing lakas ng dati, sapat na para maging masayang cashier at team manager ng kanilang muling isinilang na panaderya. Ang makita itong malusog at nakangiti araw-araw ay isang biyayang higit pa sa anumang kita. Ang panaderya ay hindi lang muling nabuksan, ito ay naging isang lokal na sensasyon. Matapos ang iskandalo sa party ng mga Del Rosario, ang kwento ni Lira, ang David na lumaban sa Goliath, ay kumalat. Ang mga tao ay dumarayo hindi lang para sa kanyang masasarap na tinapay, kundi para suportahan ang babaeng naging simbolo ng katapangan. Sa gitna ng abalang hapon, isang pamilyar na figura ang pumasok sa tindahan. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit, ngunit ang ngiti nito ay ang ngiti ni Mon, hindi ni Ramoncito. Good afternoon, boss, bati nito kay Lera, kumikindat. Anong ginagawa ng tagapamahala ng Del Rosario Foundation sa hamak kong panaderya? Biro ni Lira pabalik. Dadalawin lang ang paborito kong business partner, sagot ni Mon. Lumapit ito sa counter at hinalikan siya sa pisngi. Ang mga customer na nakakita ay napangiti at kinilig. Sanay na sila sa eksenang iyon. Niyakap ni Aling Nena si Mon. O, iho, napadaan ka. Kumain ka muna. Hindi na po, Nay Nena. Dumaan lang po talaga ako para kamustahin kayo, sabi ni Mon, puno ng paggalang. Totoo sa kanyang pangako, si Mon ay naging isang tunay na partner. Tinulungan niya si Lera na ayusin ang mga legal na gusot para mabawi ang kanyang business permit. Gumawa sila ng isang solidong business plan. Ikinonekta niya si Lera sa mga maliliit na supplier na matutulungan din ng kanyang negosyo. Lahat ay ginawa niya nang hindi naglalabas ng sariling pera, bagkus ay kaalaman at suporta. Sa kabilang banda, si Mon ay nagbago rin. Bilang bagong pinuno ng foundation, ginamit niya ang yaman at impluwensya ng kanilang pamilya para tumulong sa mga nangangailangan, nagsisimula sa mga maliliit na negosyanteng tulad ni Lira. Nahanap niya ang paraan upang pag-isahin ang kanyang tungkulin at ang kanyang puso. Isang araw, habang papalubog na ang araw at paunti na ang mga customer, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng panaderya. Isang babaeng nakasuot ng barong at may dalang tungkod ang dahan-dahang bumaba. Si Doña Consuelo del Rosario. Natahimik ang buong tindahan. Lumapit ito sa counter. Si Lera, na medyo kinakabahan, ay pinilit ng umiti. Magandang hapon po, bati niya. Tinitigan siya ni Doña Consuelo ng matagal. Pagkatapos ay tumingin ito sa paligid, sa mga customer, sa mga tinapay. Isang tingin na mahirap basahin. Isang kahon ng ensaymada, sabi nito, ang boses ay formal pa rin, ngunit wala na ang dating talim. Mabilis na inihanda ni Lera ang order. Inabot niya ito sa matanda. Inilabas ni Doña Consuelo ang bayad, eksaktong halaga. Bago ito tumalikod, tumingin itong muli kay Lera. Isang bahagyang tango. Iyon lang. Ngunit para kay Lera, sapat na iyon. Isang tahimik na pagkilala. Isang hindi sinasabing pagtanggap. Nang gabing iyon, matapos isara ang tindahan, naiwan sina Lira at Mon sa loob. Nagwawalis si Lira habang si Mon naman, naka-roll up na ang manggas ng kanyang mamahaling polo, ay nagpupunas ng mga mesa. Kailangan mo pa ba talaga yang gawin? Tanong ni Lira, natatawa. Siyempre, sagot ni Mon. Para patas. Business partners, di ba? Nang matapos sila, sabay silang tumayo sa gitna ng kanilang munting tindahan, pinagmamasdan ang resulta ng kanilang pinaghirapan. Ang ilaw ay malambot. Ang amoy ay matamis. Ang pakiramdam ay payapa. Hinawakan ni Mon ang kamay ni Lira.
Alam mo, noong una, akala ko ang pagtakas sa mga palasyo at mansyon ang magbibigay sa akin ng kalayaan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pero dito ko lang pala iyon matatagpuan. Ikinumpas niya ang kamay sa kanilang paligid. Ito ang totoong kaharian ko. Ngumiti si Lera at dahan-dahang itinaas ang kanilang magkahawak na kamay. Hindi pagtatama niya. Kaharian natin ito. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng kanilang panaderya, sa gitna ng mga pangarap na kanilang muling binuo, hinalikan ni Mon si Lera. Isang halik na walang halong pag-aalinlangan, walang takot, walang kasinungalingan. Isang halik na lasang matamis na tinapay at isang mas matamis pang kinabukasan. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, sila ay nakauwi na. At dito nagtatapos ang matamis na kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at pagtitiwala ni Lira at Mon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa kwento ni Lira at Mon. Bawat salitang aking isinulat ay isang piraso ng aking puso, isang dalangin na sana ay maramdaman din ninyo ang bawat pighati ni Lira, ang bawat pag-aalinlangan ni Mon, at ang bawat kilig sa kanilang mga puso. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging madali. Na ang tiwala, kapag nasira, ay maaaring muling buuin sa pamamagitan ng katapatan at pagpapatawad. At kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may puwang para sa pag-asa at sa isang matamis na pagsisimula. Kaya't inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakakinilig, nainis o naiyak? Ang inyong mga saloobin at kwento ay napakahalaga sa amin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pakikinig. Ako po ang inyong manunulat, nagpapaalam at laging nagmamahal.